The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Magandang araw po sa ating mga kapalay at sa ating mga karadyo agri. Muli po tayong nagbabalik sa isa na naman pong bagong serye ng Palay Bida sa Radyo Agri. Hatid pa rin po ito ng Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. Muli po ninyo ako makakasama, Badeth Grospe, mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Filmec, at samahan po ninyo ako sa halos isang oras po nating talakayan at mga bagong kaalaman tungkol po sa pagpapalayan. At syempre, bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang lahat ng ating mga kasama dito po sa Filmec sa pangunguna po ng ating Director 4, Dr. Junicia Alvindia. Gayon din po, pagbati rin sa atin pong Director 3, our Deputy Director Joel V. Dator, sa lahat po ng ating mga Division Chiefs, ayan, especially po sa Applied Communications Division Chief Sir Elijah Davalos at sa ating Administrative Division Chief Sir Jerry Avellanosa, sa lahat po ng ating mga section heads at sa atin pong mga kapwa, mga staff, mga utility personnel po natin, guards on duty sa buong Filmec community, at syempre sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin sa pamamagitan po ng ating Facebook page at syempre sa ating 90.1 FM na broadcast channel. Batiin din po natin ang ating mga karadyo, agri at ating mga kapalay mula po sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ni PhilRice Executive Director Dr. John De Leon, at sa kanila pong Head ng Development Communication Division na si Dr. Hazel Antonio. Syempre, patiin ko na rin ang mga moderators ng ating mga Facebook pages. Ayan, si Sir Minard Pagaduan mula sa DA PhilRice sa Facebook page, sa DA Filmec, andyan si Sir Noel Mariano Jr., sa ating Radyo Agri Facebook page, Sir Raymel de la Cruz, at syempre sa RCEF Extension Facebook page, si Sir Mike Talplacido. Kung meron po kayong mga pagbati at mga magiging katanungan po sa ating talakayan ngayong araw, maaari po ninyo itong i-comment sa mga Facebook pages ng Radio Agri 90.1 FM Filmec, DA PhilRice, RCEF Extension page at DA Filmec, at babasahin po namin ito maya-maya lamang. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, katanungan, mga suggestions at pagbati po sa ating Radio Agri Text Hotline 0962-119-7445, at gayon din, nandyan pa rin po syempre ang PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423 para naman po sa mga katanungan, suggestion at ilan pang impormasyon na nais nyo pong malaman sa Philippine Rice Research Institute. Mahigit 10 taon na nang magsimula po ang radio engagement ng PhilRice, at hanggang sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin pinagkakatiwalaan ng PhilRice ang potensyal ng radyo na makapagbigay po ng impormasyon sa pagsasaka. Ang mga naging radio engagements po na ito, o kilala sa tawag na Palay Bida, ay paraan po ng naturang ahensya upang maibida ang ating mga rice experts, gayon din ang kanilang mga expertise at ang mga makakalagang impormasyon na dapat pong malaman ninyo tungkol po sa pagpapalayan. Ayan. So, para po simulan na ang ating talakayan ngayong araw, ayan mga kapalay, for sure hindi lang po ako ang nakakapansin, ngunit lahat po tayo napapansin na umi-intense na po ang init ng panahon na atin pong nararanasan. Kumbaga, kahit umaga pa lang po, minsan nga kahit kalalabas pa lang po natin ng ang CR pagkatapos maligo, feeling po natin napakainit, at maaga pa lang feeling natin tanghali na agad. Ayon po sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, may posibilidad po na muli raw maranasan ang El Nino ngayong taon. Ayan. Ibig sabihin po nito, mga kapale at mga karadyo agri, ay maaari pong humina ang ulan at mas tumagal po ang tag-init. Kaya naman syempre dapat handa po tayo, lalo na sa ating mga kapale at mga karadyo agri na mga magsasaka, para po maiwasan yung malalang epekto nito, lalo na po sa ating mga palayan.
Kaya po ngayong araw ay pag-uusapan natin ano nga ba ang pwede pong nating gawin bilang paghahanda sa posibleng paparating na El Nino. At syempre meron po tayong makakasama via Zoom na expert po mula sa PhilRice dahil makakasama po natin ngayong araw si Kapalay Nadsmi Danila Jr., SRS2 mula po sa Agronomy, Soils and Plant Pathology Division ng PhilRice para po pag-usapan at maibahagi po niya sa atin ng ilang tips upang ang ating palayan ay masasabi natin na El Nino ready. Yan, magandang araw po Kapalay Nadsmi at welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At syempre, bago po tayo magsimula ay batiin po muna natin ang ating mga taga-subaybay sa radyo, gayon din po sa ating mga Facebook pages po. Ayan, mabuhay po. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat or mainit na tanghali po sa ating lahat. Ano po? Binabati ko po ang aming Executive Director ng PhilRice po, si Doc John De Leon. Ang DEDs po na ang Research Sector po, Dr. Eduardo Chimi Kilang, and ang aming pong head sa Agronomy and Supervisor ko po, si Sir Elmer Alosnos. And I would like to take this time po to greet my family na currently po nanonood, to my nanay, tatay, and lolo at lola there na nakasubaybay din po sa atin ngayon, no? And then also to my friends po out there na ina-hype po yung posting natin yun to give more awareness sa ating pag-uusapan dito sa hapon pong ito. Ayan, maraming salamat po. Yan, shout out po sa inyong family, Kapalay Nadsmi, at mga all-out support ng inyong family at friends. At syempre maraming salamat din dahil na-boost yung ating information poster para naman mas spread out, may disseminate natin. Lalo na itong mga information na maibabahagi mo sa amin ngayong araw. So, simulan na natin, Kapalay Nadsmi, ang ating kwentuhan ngayong araw. So, para sa aking first question, eto feeling ko frequently asked question to ng ilan sa ating mga kapalay at mga karadyo agri. Pwede mo bang i-explain or ipaliwanag sa amin ano po ba yung tinatawag na El Nino phenomenon at bakit po ito nangyayari? Okay po. Siguro po simulan ko po muna kung paano natin mauunawaan itong El Nino sa madaling paraan, no? So, bago po ang lahat, meron po tayong tinatawag na climate variability. So, ano po ba yung climate variability? Dito po nakapaloob yung tinatawag po natin na ENSO. So, yung ENSO po, it stands for El Nino Southern Oscillation natin. Ngayon po, si ENSO, may tatlo po siyang phase. Yung una po ay yung neutral phase, pangalawa po ay yung warm phase niya o yung kilala po natin bilang La Nina, and then yung pangatlo naman po yung warm phase natin na tinatawag o yung pag-uusapan po natin ngayon ay yung El Nino po, ano? So sa kasalukuyan po tayo po ay nakakaranas pa naman ng neutral phase, base na din po sa pagtataya ng Pag-asa, and then actually kakalabas lamang po ng notice nila na from yung El Nino natin from alert status elevate na po siya into a El Nino watch na ng Pag-asa po, no? So mga kapalay po, so ang El Nino po, so bakit nga ba ito nangyayari po? So yung El Nino po kasi ay isang pangyayaring pangklima natin, no? Kung saan po umiinit ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng karagatang Pasipiko po natin, no? O so Pacific Ocean po, no? So dahil dito po nagbabago ang galaw ng hangin at ulap, kaya kumakaunti po yung ulan natin sa Pilipinas at nagkakaroon po ng matinding pagtuyot po, ano po? Kung mapag-uusapan po natin sa normal pong kondisyon, ano, kung isipin po natin, meron po kasi tayong tinatawag na trade winds, ano po, dito po sa may karagatang Pasipiko po, ano po, ito po yung nagtutulak ng mainit na tubig dito sa karagatang Pasipiko papunta po sa kanlurang bahagi kung saan po malapit yung ating bansa, yung Pilipinas. Dahil dito po, maraming singaw ng tubig ang napupunta sa ulap, kaya po madalas ang pag-ulan. Ngayon po, kapag nakakaranas naman po tayo ng El Nino na, ano po, humihina po itong trade winds na tinatawag po natin. Nag-iiba po yung direksyon ng hangin na ito, ano po. Kaya dahil po dito, yung mainit pong tubig ay napupunta po sa gitna at silangang bahagi ng Pasipiko at lumalayo po sa Pilipinas. Bunga dito po ay ang kaunting mga ulap, bini po, bumababa po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa atin. So halimbawa na lang po, Ma'am Bedet, doon sa halimbawa na lang din po siguro, no? So
isipin po natin, nagtatanim tayo ng palay at umaasa po yung ating saka sa regular na ulan o kung masasabi po natin ay rain-fed areas po sila. No po? So, at para din mapuno yung pilapil nila para po dun sa regular. Sa normal pong taon, kusa itong napupuno dahil po madalas ang ulan kung nasa neutral phase po tayo. No po? Okay. Pero po kapag El Nino, halos wala pong ulan sa loob ng maraming linggo. No? So kung mapapansin po natin, natutuyo po yung natutuyo po yung lupa natin at nabibitak-bitak siya, no? And then bumababa din po yung tubig sa irigasyon, no? So minsan nga po ay wala pa. And then nalalanta po yung mga dahon natin, mapapansin po natin yun, yung mga punla at hindi po maganda yung tubo ng palay, no? So sa madaling sabi po, kapag humina po yung trade winds natin o yung tulak ng hangin dito sa dagat, lumalayo po ang ulan sa Pilipinas. Kaya po nagkakaroon tayo ng tagtuyot na tinatawag po nating El Nino. Ayun. So, kumbaga may mga certain technical terms or may mga nabanggit na mga technical terms na related sa meteorology si Kapalay Nadsmi. But basically, correct me if I'm wrong, Kapalay Nadsmi, na kumbaga kumukonti yung dami ng ulan dahil dun sa presence ng trade winds na naglalayo sa ulap, tama? At dahil kukonti lang yung ulap, so hindi siya masyadong maulan, and in return, mas nananaig or mas nag-i-intensify yung mainit na panahon. Ayan, tama po ba ako? Yes po. Ayun. Tama po kayo dyan. As Ayan. graduate din po ng meteorology. Ayun. So that's technically the term po. Ayun. Maraming salamat po doon. Ayan, although ito yung sa akin second question, medyo napahaging mo na kanina, pero siguro at this moment, pwede mo bang i-expound? Kasi nabanggit mo na yung tungkol sa ilang mga matters sa ating mga palayan, sa lupa. Pero paano nga ba naaapektuhan exactly? Dahil nga El Nino, so equals, kulang yung amount ng water. So paano nito naaapektuhan yung bawat yugto ng palay mula sa pagtubo, sa pagkahinog, hanggang sa malapit na siyang anihin or i-harvest? Okay po, no? Ma'am Badit, check ko lang po, malakas po ba ang aking audio? Yes po, loud and clear po, Kapalay Nadsmi. Okay po. So, sa yugto naman po ng palay, meron po kasi tayong iba't ibang stage, no, sa yugto ng ating palay, no. So, meron po tayong vegetative stage o yung pagtubo, meron din po tayong reproductive stage o yung pamumulaklak, meron din po tayong ripening stage o yung paghinog. Sa vegetative stage po kasi, ma-observe po natin kung naaapektuhan na ng kakulangan ng tubig ang palay, mapapansin po natin, mabagal po yung paglaki nila. And then, manipis din po yung dahon. Kung mapapansin po, alam na alam po ito lalo na nung ating ilang mga farmers, no? Yung mga matagal na po talagang nagsasaka ng bukid. And then, kung mapapansin din po natin, pagdating ng reproductive stage o pamumulaklak na, kaunti po yung nabubuong butil, ano? And mapapansin din po natin na although kaunti na nga po yung butil, marami pa din po na empty grain siya, walang laman yung grains niya. And then pagdating naman po nung paghihinog na o ripening stage, maliit at magaan po yung butil natin, kaya po nagdudulot ng mababang ani. So, Ma'am Badit, i-clarify ko lang din po, kasi dito po sa reproductive stage, ito po kasi yung pinaka-critical na condition ng pagpapalay po natin, no, sa pamumulaklak po. Meron po kasi ditong tatlong yugto na pinaka-critical at tinututukan din ng ilan sa mga researcher din po na nagfo-focus dito sa growth stage ng pamumulaklak na to, no? So sa palay po kasi ang pinaka-sensitibo po sa kakulangan ng tubig ay yung tatlong yugto po na to. So una po, ma'am, kasi yung pagbuo po nung tinatawag nating uhay o panicle initiation, dahil dito po kasi nade-determine kung ilang butil ang mabubuo. And then pangalawa, ma'am, yung pinaka-critical po sa lahat o yung panahon po ng pamumulaklak or flowering po. Kilala po to ng mga researcher bilang antices po, no? Dahil kahit ilang araw lang na walang tubig, pwede pong maging walang laman yung butil po nung ating palay, And then yung pangatlo naman po ay yung pagpuno po ng ating butil o yung kilala po bilang grain filling sa salitang English, kung saan nakakaapekto po yung kakulangan ng tubig sa laki at bigat po ng ani natin, no? So to sum up na lang po sa madaling salita, no,
kung kulang po ang ating tubig, pinakamahalaga po siguro, no, na masiguro talaga natin yung patubig natin bago tayo magsimula pa lang magpalay. Planuhin po natin, no? So mula po sa pagbuo po ng uhay hanggang sa pamumulaklak po, para maiwasan din po yung malaking pagkalugi natin sa ani, Ma'am Badet. Oo, totoo din. Kasi sa mga previous episodes din natin, Kapalay Nadsmi, kapag syempre hindi na maganda agad yung mga nakikita natin, or kung alam natin na yung weather condition natin ay mukhang alanganin yung ating mga pananim, everything will follow from there. At actually, to be particular dun sa last episode ay nabanggit nga yung weather conditions at yung temperature na talagang tinitingnan para masabi na magiging maganda ba yung ani at kalidad syempre ng ani ng ating mga kapalay at karadyo agri. At this time, we're just very specific lang when it comes sa mga usapin tungkol sa El Nino, dahil yun nga, actually tingin din ako sa internet kagabi, yun nga na meron na nga ding mga alerts and mga information na rin na nai-feed yung Pag-asa na yun nga within this year, if I'm not mistaken, and ng third quarter of this year, ayan, ay posible ma-experience yung El Nino. Basta within this year siya. Hindi ko lang maalala if third quarter, pero may certain quarter na nabanggit sa ilang news articles. But anyways, ayun, so yun yung ilang mga effects kapag kulang sa tubig yung atin mong mga pananim. And this time naman, Kapalay Nadsmi, pwede mo bang i-share naman this time, ano yung mga signs? Ayan, dahil yung iba sa atin mahilig sa signs, syempre, alamin din natin ano ba yung mga senyales sa palayan para medyo ma-determine or ma-watch out na ng ating mga kapalay na nagsisimula ng ma-stress yung ating mga palay dahil sa init or at kakulangan sa supply ng tubig. Okay po. Mambigyan ko lang din po kayo ng additional information, no? So technically po, most likely mag-emerge yung El Nino natin at the start of June po. Okay. Opo, and Okay. 79% po yung chance, if I'm not mistaken, sa latest advisory po nila, and most likely magpe-persist siya at the early of 2027 pa po. Okay. So, thank you for that update at saka dun sa correction. So, sige po. Oo din. Yan. Okay, so to answer po yung question natin, no? So, parang tao lang din po yung Oo nga, palay, no? sasabihin ko pa nga lang din. Di ba bilang tayong mga tao, nai-stress talaga pag Oo, sobrang oo. init. Tayo, may mga certain signs tayong nafe-feel. Ngayon sa mga palayan, bilang di naman din nila syempre na-express yung kanilang sarili kapag super stressed na sila sa init. So, ano yung mga dapat tingnan ng ating mga kapalay at mga karadyo agri? Yes, tama po kayo dyan, no? So may mga behavior din po na pinapakita itong ating palay, no? Kapag stress din po sila, kagaya din ng mga tao, na kagaya po din po natin mga tao, no? So kapag ang palay po kasi nasa ilalim na ng stress, madalas po, dahil po ito minsan madalas sa kakulangan din po ng tubig natin, ano po, and then sa sobrang init, o given na ito may paparating din tayong El Nino, no? Nagpapakita po ito ng ilang mga senyales na makikita po natin, unang-una sa dahon, tangkay, at sa paglaki din po nung halaman, no? So una po, mapapansin po natin yung pagkalukot o yung pag-roll down po nung ating dahon. And then pangalawa po, mapapansin din po natin yung pagkadilaw o yung sa color po nitong ating palay, no? O yung pagkatuyo po ng ating daon, no? And then makikita din po natin, lalo na itong ating mga magsasaka, mapapansin nila na mabagal talaga yung paglaki po ng ating palay, no po? And then mapapansin din po natin yung tillers nito, no? Kakaunti po yung kanilang usbong. And then may tinatawag din po kasi tayong premature ripening, no, kung saan maaga pong nahihinog yung ating palay kahit hindi pa naman po dapat, no. So maaari din pong mapansin ng ating pagpapalay na yung dahon pagdating po ng tanghali, lalo na kapag sobrang init, ay kulang po sa moisture yung ating lupa, no. Mahalaga po ito yung moisture sa ating lupa pagdating sa pagpapalay, lalo na pagdating ng flowering stage, no. And minsan po yung dahon po ay nagiging maputla and parang dry po ang itsura niya kahit hindi pa fully mature yung ating halaman, no, na senyalis din na hindi po sapat yung tubig at nutrients na nakukuha po nung ating palay. Kapag naman po matindi na ang stress ng palay, no, maaari din pong maglabas to ng maliliit na butil o hindi pantay na pagkapuno
ng uhay po niya, no? Kaya bumababa po yung ani ng ating mga magsasaka kahit may uhay na. Maaari din pong maging mahina ang ugat ng ating palay, no? Kaya madaling matumba yung ating tanim po, no? Kapag may hangin o nagkaroon ng hangin o minsan ay may biglang ulan, kahit may El Nino po tayo, no? So sa madaling sabi po o paliwanag na lang din, kapag stress po ang palay, para din po ito talagang tao, nagkukulang din sa tubig at Yes. sustansya. Kaya po humihina, bumabagal, at hindi nakakapag-produce po ng magandang ani Yes. para sa ating mga magsasaka. Mhm. Kaya po, Ma'am Badet, no, mahalaga po talagang maaga pa lang maobserbahan na natin Tama. itong mga senyales na to para kaagad po tayo makapag-adjust, no? Makakahanap tayo ng solusyon, ano po, lalo na po sa pagpapatubig, sa abono o sa pest control man bago pa po lumabala at makapinsala po sa atin. Yes, ayun. Maraming salamat. Kumbaga, yung mga nabanggit mong ilang sa mga signs, kumbaga kung i-relate natin sa tao, pag mukha ng dehydrated yung tao, maputla na. Opo, nanlalata. Diba? Nanlalata, oo. Yung dryness din ng balat natin. So, just Yes as the po. same, ay ganun din yung effect. So, ilan sa mga nabanggit ni Kapalay Nadsmi ay yung pagkalukot ng dahon. Syempre, yung mabagal na paglaki, bumabagal, or kumukonti ang usbong, at syempre, yung premature ripening o maagang pagkahinog. At syempre, Yes. yun nga, maputla at dry ang dahon. At kapag umaabot na sa intense stress, kumbaga talagang hindi na nila kaya yung sobrang init, ay hindi pantay yung pagkauhay, at syempre, madaling matumba dahil nga mahina na yung ugat. Dahil din siguro yung factor na tuyo din yung lupa. So, yung kapit niya, no, sa Yes po. lupa ay din, kumbaga may effect din siya. Ayun. So, yan pa lang, yan po mga karadyo agri at mga kapalay ang ilang mga impormasyon tungkol sa El Nino na bagamat madalas kasi nating naririnig itong term na to, Kapalay Nadsmi, madalas napapakinggan, napapanood, pero syempre, ay sa puntong ito ay nabigyan tayo, of course, ng mas malawak na perspective kung papaano naman ito nakakaapekto sa mga pananim ng ating mga kapalay at mga karadyo agri na mga magsasaka. Ayan, mamaya po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, marami pa pong maibabahagi ang ating kapalay guest, kaya po stay tuned lamang po tayo. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, basahin muna natin ang ilang mga pagbati at mga comments din ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Ayan. So, muli po, sa mga nakatutok sa atin via our Facebook pages, magandang araw po sa inyo. At eto, nawala. Ayun, mula sa DA Philrise sa Facebook page. Ayan, muli shout out sa kanilang moderator na si Sir Minar de Pagaduan. Ayan, sabi ni Kapalay Linzel Sialmo, opo, super init. Ayan, I feel you sa part na yan. Maraming salamat. At ayun din, may nagsabi din na hala, super init. Ayan, from Kapalay Ronaldin Guro Sales. And shout out po kay Kapalay Jomelyn Castillo Mutya. Hello po. Magandang hapon po. Watching from Santo Domingo, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa pagtutok. Ayan, from Kapalay Luis Sinense. Ayan, sabi niya, sa FB po ako nanonood. Dito po ako sa Maligaya. Maraming salamat po. At eto, Kapalay Nadsmi, may tanong po dito, ano po ang mga recommendation nyo na pwedeng gawin at pamamaraan kung sakaling magkaroon ng El Nino? Meron ba tayong pwedeng ma-recommend na variety na pwedeng itanim ng mga magsasaka? So I think, ma-discuss ito mamaya ng ating guest. Kaya po yan, tutok lamang po tayo at maraming salamat po sa inyong question. Ayan, so muli po, shout out po sa ating mga viewers sa pamamagitan po ng DA Philrise Facebook page. Gayon din po sa mga nakatutok sa RCF Extension page, DA Filmec Facebook page, at gayon din sa ating Radyo Agri 90.1 FM Filmec Facebook page. Ayan, mula naman po sa RCF Extension Program Facebook page. Ayan, si Kapalay Irma Bacolod Amerna. Ayan, magandang araw po, sabi niya. At ito, na-share ni Kapalay Irma Bacolod Amerna ang kanyang experience. May patubig naman, pero umaasa pa rin sa ulan. Kasi for sure, napakalaking bagay pa rin po ng ulan sa atin pong mga pananim. Ayan, ang dasal ko po palagi, sana magkaroon ng sariling motor na patubig. Ayan, salamat po sa inyong pag-share. Ayan, so sabi rin niya, okay naman po, tama nga po, medyo mabagal ang paglaki ng palay. Ayan, maraming salamat po.
At syempre mabatiin ko na rin yung ating mga kapalit, mga karadyo agri na nakatutok sa ating 90.1 FM na broadcast channel sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo ngayong mga oras na to. At ito, shoutout ko na rin si Kapalay Leo Santa Ines Murcia mula sa Negros Occidental. Yan, maraming salamat sa iyong pagtutok, Kapalay at Karadyo Agri. Yan, so syempre at this point, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan ngayong hapon na to. Patuloy po kayo nakikinig of course sa programang Palay Bida sa Radyo Agri. Mula pa rin po ito sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Philmec. Ayan, kung kayo po ay medyo na late, hindi po agad nakapanood ng ating episode ngayon, wag po kayo mag-alala dahil maaari na rin po ninyong mapanood ang mga na-miss po ninyong episode sa atin pong YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At sa mga hindi pa rin po naabutan yung simula ng talakayan or sa mga totally talagang hindi na po nakapakinig, muli nyo rin pong mapapakinggan ang episode na ito sa Sabado po ng hapon, 2 to 3 p.m. pa rin po yan sa 90.1 FM channel ng inyong mga radyo. Syempre, wag nyo rin po sanang kalimutan na i-follow ang iba pang mga digital platforms ng Radyo Agri. Hanapin lamang po ninyo sa Instagram at X ang Radyo Agri 90.1 FM Philmec. At syempre, nandiyan pa rin ang ating call and text hotline 0962-119-7445. At syempre, ang PhilRice text hotline na 0917-111-7423. At sa punto pong ito ay babalik na po tayo sa ating talakayan tungkol sa El Nino, epekto po nito sa ating mga palayan at ano po ba ang mga dapat gawin ng ating mga kapalay at karadyo agri. Yan. So muli po nagbabalik si Kapalay Nadsmi Danila Jr. mula pa rin po sa PhilRice. Ayan, para po sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, Kapalay Nadsmi, paano naman po nakakatulong yung tinatawag na tamang water management para po sa pagtipid ng tubig nang hindi naman din po syempre nakokompromiso yung ating mga ani? Okay po, no? So, ito po, mahalaga malaman ng ating mga magsasaka, no? Mga kapalay po, kung ano po ba yung kahalagahan talaga nung tamang water management po natin, no? So mahalaga po siya sa palayan dahil nakakatulong po itong maiwasan, no, yung pag-aksaya sa tubig natin at mapanatili po na tamang moisture ng ating lupa, which is mahalaga po sa pagpapalay. Hindi po kailangang nakalubog po ang ating tubig, no? So sa palayan, ano po? So parang yung idea lang po na to na hindi porket sobra maganda na, hindi din po yun maganda. Hindi din po yun mainam. Ano po? Kaya mas nakakakuha po ito ng sustansya at mas matibay kahit na may tagtuyot o El Nino, no? So tamang pamamahala po, no? And nakakabawas din po ito, may impact din po ito, no, sa pagdami ng peste o sakit man na karaniwang dulot ng sobrang tubig din, tulad ng golden apple snail o yung kuhol po, yung ating ano po tawag dito, brown plant hopper o yung atubog kung tawagin po nila. And then halimbawa naman po sa mga sakit, yung mga rice blast, bacterial leaf blight, ganun po, na mas madaling kumalat sa sobrang basang kapaligiran din, no po. And then, ma'am, sa kabuuan na lang din po, no? So, mas maganda po na kapag tayo ay may maganda o tamang water management, nagre-resulta naman po talaga ito sa mas malusog, matibay at produktibong pananim natin. Okay po, ayun. So, pagsunurin ko na rin po itong aking dalawang questions dito. Meron po tayong tinatawag kasi na alternate wetting and drying. Pwede niyo po bang i-explain ano po ito at papaano po ito makakatulong sa pagtitipid ng tubig at pwede po bang gawin ang AWD sa lahat po ng stages o yugto ng palay? Okay po. Sige po, no? So, ito pong AWD, yung nabanggit po ni Ma'am Badet, ano, yung tinatawag po nating alternate wetting and drying, no? So, ito po ay isa sa dinevelop po ng PhilRice, no, at isinasuggest po at nire-recommenda para sa ating magsasaka, no, na gamitin, no. So yung AWD po kasi o yung alternate wetting and drying po natin, ito po yung isang proseso na kontrolado po yung pagpapatubig natin na nakakatipid po at nakakaiwas
ng sobrang pagpapatubig po, no? Sa panahon po ng pagpapalaki natin ng palay, kinokondisyon po nito ang lupa para mas magandang pagtubo ng mga ugat po at balancing sustansya ng lupa, no? So, sa pagkakaalam ko po, Ma'am Badet, no, ginagamitan po ito nung observation well na tinatawag Okay. nila, o gawa po ito sa bias po ng kawayan or yung PVC po, na yung medyo malaki, ma'am, na PVC. Ah, that will be served as their observation well po, no? So dito nga po sa AWD natin, no, isa nga po siyang paraan ng patubig kung saan pinapatuyo muna po yung palayan, no, bago muling tubigan. Hindi po ito tuloy-tuloy na baha, salitan po ng basa at tuyo, no? So sa benepisyo naman po, pag nag-AWD po tayo, malamang po makakatipid po tayo sa tubig, no? At least hanggang 30% po, I think makakapag-save tayo, no? And then kung tama po talaga ang timing natin, no, hindi po bababa ang ani natin, no? And then environment friendly din po ito, as tube lang naman po siya, or kuminsan yung bias ng kawayan, and hindi po siya nakakapag-emit ng any carbon dioxide po or carbon gas po natin, or greenhouse gases, no? Yes, ayun. Yan po. So, Tapos po, dun po sa second question, ma'am, tama po, kung pwede ba, tama po ba yung pagkakaintindi ko, pwede ba gamitin si AWD sa lahat po ng Yes. dito na papalay? Yes po. po. To answer that question po, hindi po natin ina-advise, no? Okay. Gamitin po si AWD sa lahat po ng yugto ng pagpapalay natin, no? So, dahil po sa may mga katulad po nung nabanggit ko din kanina, meron po talagang mga panahon na sensitibo po ang halaman, lalo na pagdating sa kakulangan ng tubig, ano po, lalo na yung ating palay, ano po. Maaari pong simulan kasi ang ating AWD, halimbawa na lang po, mula 21 to 30 araw po, 30 days pagkatapos po ng ating lipat tanim o yung vegetative stage pa lamang po, at ipagpatuloy po ito hanggang 1 hanggang 2 linggo bago po ang anihan. Gayon pa man po, katulad po nung nabanggit ko kanina, may mga critical po na yugto kung saan hindi po dapat talaga pinapatuyuan yung ating palayan, no po. Halimbawa na lang po ito, yung paglilihi o yung panicle initiation natin, and then yung nabanggit ko po kanina, yung pamumulaklak po o flowering stage. Dahil po sa mga panahong ito, kailangan po ng sapat na tubig, ano po, upang makaabuo po ng maayos na uhay at butil. Kapag nagkulang po kasi ng tubig, maaari pong bumaba ang ating ani, katulad na lamang po nung nabanggit ko kanina, no? Tapos iwasan din po natin, no, tandaan na mag-AWD sa panahon po ng ating pag-aabono. Siguraduhin po may at least 3 to 5 cm or at least 5 to 7 cm po, hindi po ako nagkakamali, na tubig sa palayan, 1 araw po bago po tayo mag-abono, upang masipsip po o maabsorb po nung ugat ng ating palay yung tamang sustansya na kinakailangan po nito, no? Pwede din po natin itigil ang AWD at patuyuin ang bukid 1 o 2 linggo bago po ang anihan, no? So to sum up na lang din po siguro, Ma'am Badet, no, sa madaling sabi po, ang AWD po ay epektibo kung tama po ang timing natin. Pwedeng patuyuan ang palayan sa ligtas po na yugto, pero hindi sa panahon na critical ang pangangailangan ng palay sa tubig po. So kailangan din talaga na kung kailangan ng sapat or mas marami sigurong amount from the usual, syempre, yun yung mga ilan sa mga tinitignan din natin. Ayan. So, Yes po. nabanggit mo na kanina, Kapalay Nadsmi, yung tungkol sa abono or pag-aabono. So, medyo in-relate doon yung aking susunod na question. Ayan. Medyo alis muna tayo sa sa water related, sa fertilizer naman tayo. Kapag ba panahon ng El Nino, Kapalay Nadsmi, dapat bang baguhin yung dami at timing ng paglalagay ng abono, at bakit din ba ito importante lalo na sa El Nino? Yes po, no, mahalaga po nating malaman yung tamang timing at dami po ng abono na ilalagay natin kapag po tayo ay nagpapalay. Ano po, kanina po, lagi po nating sinabanggit, mariin po natin binabanggit kanina, no, na huwag po tayong mag-aabono, no, kasi sayang lang po kung tuyong-tuyo ang ating lupa, kasi hindi po siya maa-absorb nung ating mga palay, no po. And siguraduhin po talaga natin na sapat yung moisture na ilalagay po natin, no, doon po sa tubig. And then, katulad po ng nangyayari ngayon, no, magkuha na lang din po tayo ng konting social issues, Yes, Ma'am yes. Badet.
o na crisis na nangyari yan. Sa panahon po ngayon, no, ma-observe po natin talagang malaki po yung impact na ibigay sa atin o naging epekto nung ongoing war dito po Yes, sa totoo. ating Middle East, no. Dahil po doon, no, mataas po yung presyo ng ating mga bilihin sa mga gasolina and fuel po. And then of course, because of that, mataas din po ang nagiging presyo natin din sa abono Totoo. ngayon, no? So, iminumungkahi po natin, ma'am, sa ating mga farmers na gawin po yung tinatawag po nating balanced fertilization or yung wasto at balancing pamamahala po sa pag-aabono upang mapanatili pong malusog ang palay at maiwasan po yung dagdag na stress, no? Tama. Kapag may kakulangan po tayo sa tubig po. And then meron po kasi tayong tinatawag, no, na right eat principle, no, pagdating po sa pamamahala ng nutrisyon ng halaman, no. Yung ma'am, yung right eat principle po, yung eat po doon, ini-spell po natin siya as EAT, as in kain po. Yes po. So, ang ibig sabihin po nito, no, yung una po, right element po, o tamang klase ng abono ang gamitin natin. And then, yung letter A naman po dito ay yung right amount po natin, o tamang dami ng abono. And then, yung letter T naman po natin sa eat, o yung right timing po. O, yun. Tamang panahon po o tiyempo sa paglalagay po ng abono, no? So, para po sa mga karagdagan detalye po nito, no? Paari po nilang gamitin yung sistemang Palay Check System ng PhilRice po, no? This is under key check number 5 po, under nutrient management, if di po ako nagkakamali, no? And then, pwede din po silang kumonsulta sa atin dito sa PhilRice. Pwede po nila tayong makontak through FB page, DI PhilRice FB page po, and then may hotline din po or mobile number na pwede nilang pagtanungan para po ma-accommodate if may mga further question o mga question po sila na gustong masagot tungkol sa pagpapalay pa. Ayan, thank you for that, Kapalay Nadsmi. Ayan. Actually, itong question ko ay question din ng ating Kapalay kanina. May mga recommended rice varieties daw ba na kaya or mas kayang tiisin yung tagtuyot o mas angkop itanim sa mga ganitong kondisyon ng panahon? Okay po. Actually po, to give insight, this is my I think 10th interview na on radio, no? So, combined po with that, kasi I was invited to talk about La Nina naman. So, yung opposite ni El Nino, no? So, that time, nakapag-usapan din po namin yung mga varieties, ano ba yung kaya mag-withstand kapag lubog naman. So, at this time naman po, meron naman po tayo mga drought tolerance din na varieties na dinevelop din dito sa PhilRice para mapakinabangan po ng ating mga magsasaka, no? Yung mga sahod ulan series na tinatawag po nila. O yung mga rain-fed varieties, no? Yung mga NSIC varieties na drought tolerance kung tawagin nga po nila, no? So, una po dito sa mga varieties po na to, kilala po bilang survival-oriented rice. So, yan po. Una po, NSIC RC572 po, yan. It was developed po, no, na focus on rain-fed na mga areas po natin, no? So it can withstand doon, lalo na sa mga lugar na rain-fed areas po o sahod ulan lang po talaga yung inaasahan ng ating mga magsasaka, no? And then meron naman po tayong pangalawa natin yung NCRC 732. Ito pong NCRC 732, ano po, mas kilala po siya bilang climate resilient varieties po siya. It can withstand po, kaya po niya mag-stand sa multiple stress na dulot po ng panahon na nakapaligid po dito o kagaya na lamang po nung El Nino. Meron naman po tayo NSIC RC varieties, yung varieties natin yung 578 po, no? Ito po ay environment adaptable na variety na pwede pong gamitin ng ating mga magsasaka at pagpapalay, lalo na sa darating na tag-init. And then yung last po, meron po tayong NSIC RC 480. Ano po, ito pong varieties na to ay it can really perform well o kaya po nitong mag-perform ng maganda sa pagtatanim, lalo na po kapag yung ating farmers talaga ay low siya sa mga inputs na inilalagay sa ating pagsasaka, no? So kilala nga po itong NSIC RC 480 na to bilang farmers friendly na variety po natin. Ayun. So in short, to answer the question, meron pong maraming varieties. More than one variety pa nga po ang naibahagi sa atin ni Kapalay Nadsmi para sa mga ganitong kondisyon ng panahon. Kumbaga habang maaga makapag-prepare yung ating mga kapalay at mga karadyo agri. Kapalay Nadsmi. Ayan, maraming salamat dun sa napakadaming rice varieties option na binigay mo sa amin ngayon. So sige, bago ko
ibigay yung ating last question, I think may mga konti pa tayong mga pagbati sa ating Facebook pages. So, i-check lang din muna natin. Ayan, from RSF Extension Program, Facebook page. Ayan, so si Kapalay Irma Amer na pala ay nakatutok mula sa Santa Rosa, Laguna at isa rin siyang rice farmer. Ayan, hello po. And ito, another Bulacania from Kapalay Len Marcelo. Pa-shoutout naman po from Pulilan, Bulacan. At ayun din, Kapalay Nadsmi, si Kapalay Len Marcelo ay gumagamit daw ng EWD. Ayan, so thank you so much po sa inyong pag-share sa amin. And also from DA Philrice Facebook page, from Kapalay Mizpa Ortega. Ayan, from Himamaylan City, Negros Occidental. Maraming salamat po. At sabi niya, yes, grabe ang init. We feel you, Kapalay Mizpa. At maraming salamat sa pagtutok. Feeling ko nga, Kapalay Nads, may ito, ano lang to, medyo follow-up question. May possibility ba na uminit pa sa mga susunod na panahon, mga bandang May, ganun? So, may iinit pa ba yung init na nararanasan natin ngayon? Yes po, no? Okay. Base na din po sa mga nilalabas na forecast natin and when we look at the historical data, so possible po siya, lalo pat may banta pa po tayo ng El Nino and then, of course, with the pressing issue of the climate change po, so posible po siyang maranasan talaga. Kaya brace ourselves din, mga karadyo, agri at mga kapalay, dahil yun nga, may iinit pa and of course, with the El Nino na posibleng ma-experience pa ng ating bansa, ay kailangan handa rin syempre ang ating mga kapalay at mga karadyo agri na mga magsasaka. And ito, for my last question, Kapalay Nadsmi, ano po ba yung mga ibang pwedeng diskarte ng ating mga kapalay at karadyo agri para mapanatili ang kanilang ani at kita ngayong papalapit na po ang El Nino? Ano may advice mo or paalala sa ating mga kapalay? Okay po, no? So, siguro po bilang isang nagpapakadalubhasa din no sa panahon po, lagi po naming ina-advise bilang meteorologist din, lagi po tayong sumabaybay talaga sa ulat panahon, no? Sa mga forecast po natin na nagmumula po dun sa ating Weather Bureau o sa Pag-asa po at makinig po talaga tayo sa balita. And then pangalawa naman po, makinig po tayo sa mga payo po ng eksperto, no? Lalo na po sa pagpapalay. Kagaya po ng Philrice, no? Dahil malaking oras din po yung mga iginugugol natin dito sa pag-eksperimento po para po maihatid natin yung mga kalidad na kailangan natin pagdating sa pagpapalay po, no? And then makinig po din po tayo ng mga balita, no? Lalo na po yung mga radio programs po kagaya ng ginagawa natin na tumatalakay patungkol sa agrikultura kagaya po nitong ginagawa nga po natin ngayon, no? And then pangatlo po, gamitin po natin yung tinatawag nating sistemang palay check o palay system po ng Philrice, bilang gabay po talaga sa ating pagpapalay at upang mapataas po yung ating ani. And para din po makatipid tayo sa gastusin sa bukid, no? So lahat po ng rekomendasyon mula po sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-ani po ng pala ay nakalapaloob po dito sa palay check natin. Kaya po nire-recommenda namin na talagang gamitin ng ating mga magpapalay. Pang-apat po, pwede po tayo sanang gumamit ng mga certified rice varieties o binhi na matibay din sa tagtuyot kagaya na lamang po nung nabanggit natin kanina na mga rice varieties. Makakatulong po sa kanila yun, of course. And then panglima po, ito po, very mahalaga po ito pagdating na lalo po ng El Nino, no? So kumpunihin po natin yung mga sirang dike natin at kanal sa bukid, no? Dahil sabi nga po natin kanina, maganda po na tama yung water management natin para din po maayos yung magiging kita natin pag nagkataon po. And then pang-anim po, subukan naman din po natin yung ating mga rainwater harvesting ngayon sa wet season po para maimbak yung tubig ulan po natin, no, na pwede nating gamitin sa darating na tag-araw, lalo po't naka El Nino watch alert, watch
na po tayo Oo. ngayon, no? Then pang pito po, pwede naman po siguro subukan din natin yung mga water saving rice technologies natin, kagaya po nung binanggit natin kanina na AWD o yung Yes. alternate wetting drying natin. Pwede din po tayong mag-dry seeding, and then of course, mainit po ang panahon natin ngayon, no? So why not we take advantage of it, ano? Gumamit po tayo ng solar powered irrigation kung meron po tayo, no, para makatipid din po tayo sa paggamit ng tubig, and I think this is more eco-friendly Yes. compared dun sa ibang mechanical, no, na nagpo-produce talaga ng mga greenhouse gases. Mhm. And then pang walo po, no, sumangguni po tayo kaagad sa pinakamalapit na municipality or City of Agriculture office natin, no, Yes. kapag meron na po tayong nakita na hindi ka nais-nais na epekto na ng tagtuyot sa ating mga palayan, no, para po makatulong din sila sa ating nakikita o na witness na problema na yun, no. And then pang shampoo, pwede din po natin gamitin yung PhilRice PAL.ai chatbot po na makikita natin dito sa PhilRice FB page, no, sa DA PhilRice page po natin. Pag meron po tayong katanungan sa pagpapalay, no po, libre-libre lang naman po yun, and of course, they will accommodate you naman po pag nagtanong po tayo doon. Or kaya naman po, pwede din naman po dito sa tanggapan namin kung malapit po kayo o sa ibang branches ng PhilRice para po ma-accommodate din nila tayo. And then, pinopromote din po natin, Ma'am Badet, yung tinatawag po nating crop diversification. Okay. Po, kung dito po sa PhilRice, meron po kaming palayamanan system, o yung ibig sabihin po natin dito ay yung pagtatanim po ng ibang crops na matibay sa tagtuyot, no? Halimbawa na lamang po, mais, yun po, pakwan, and then meron din naman po, mung bean, po. Sa mga lugar po na hindi talaga pwede taniman ng palay, lalo, dahil na din po sa dala ng tag-init talaga, o kung makaranas po talaga tayo ng matinding El Nino, no? Dahil din po sa kakulangan siguro sa irrigation din, no? Pwede din po tayong mag-alaga ng hayop, no, bilang alternative. Okay, so may technical problem yata tayo sa part ni Kapalay Nadsmi. Okay. Ilan sa ating mga advice na pwede nating maibigay sa ating mga kapalay po. Ayun, thank you po. Nagkaroon lang ng yes po, sige po. Okay, medyo nakita ko nga po sa screen ko, no? Siguro, Ma'am Badet, to sum up na lang din siguro, no? So, sa kabauan din po kasi, no? So, ang banta po kasi ng El Nino, no, ay very serious talaga siya, no? Totoo Seryosong naman. hamon po sa ating pagpapalay, po, Yes. lalo na po pagdating dito sa kakulangan sa ating tubig, no? Dahil kukuhan po nito yung pagbagal po ng paglaki ng ating palay, mako-compromise po. And then, pagdami din po ng stress ng pananim natin, nagkakos talaga to. Pero hindi naman po ibig sabihin nito, no, ay wala tayong magagawa. Tama. Sa tamang kaalaman po, maayos na water management, yung Yes. nabanggit po natin kanina, and maagap na paghahanda, no? Maiiwasan po natin yung malaking pagkawala ng ating ani, no? So, tandaan po natin, no, ang susi po ay pagmamasid sa palayan natin. Yes. Tamang timing po sa patubig at pakikinig po sa mga abiso sa panahon natin, no? So sa ganitong paraan po kasi kahit may El Nino, kaya pa rin nating mapanatili ang produktibong sakahan po Yes. natin, at Yes. masiglang ani. Kaya sa ating po mga kapalay dyan, maging mahanda po tayo, mapagmatsyag, at sama-sama po nating harapin ang hamon po ng panahon para sa mas matatag na pagsasaka po. Yes, ayan, maraming salamat po. And it's good po that you have mentioned din talaga na makinig at tumutok sa mga programa po kagaya ng ating program na Palay Bida sa Radyo Agri. At syempre, balita din talaga yung mga weather alerts po na binibigay ng Pag-asa dahil various platforms din naman po yan. So, maraming salamat Kapalay Nadsmi sa pagbibigay sa amin ng mga impormasyon tungkol sa paano nga ba magiging El Nino ready ang ating mga kapalay at mga karadyo agri para habang maaga makapag-prepare na yung ating mga kapalay without compromising din syempre yung kanilang hanap buhay at syempre ang sektor ng agrikultura and syempre ang ating food security. Yan, maraming salamat po ulit. Baka meron ka pang mga nais na mga pahabol na pa shoutout pala Kapalay Nadsmi bago ka namin tuluyang pakawalan sa ating programa.
Okay po. Sige po. Kakachat lang po ng mga ka-opisina ko po Ayan. dito. Binabati ko po. Sige po. Yung Philippine Rice Information System, no? Sa United po namin, si Ma'am Sonia Asilo, si Ma'am Mary Rose Mabalay, and then sa subvisor ko po, si Sir Elmer Alosnos, and then yung mga staff, co-staff ko po dito, and then, ayun, sila Patricia po, sila Lay, Josh, Ivan, and then sila Kuya Jade po, Kuya Aljon, Ate Clariza, Kuya Nixon, Kuya Ariel, Kuya Kevin po, ayan. Then, doon din po sa mga ating field operation. And then sa mga prop ko po sa CLSU, I think may nanonood po. Kaya Hello extra po. pressure din sa akin to. Yes. And then sa mga friends ko po out there dyan, kila Gemma po, ayan, Hazel, Freya. Kasalukuyan po sila nanonood. Shoutout po sa inyo. Yan. Thank you po, Kapalay Nadsmi Danila Jr. sa pag-share sa amin not only in your expertise as SRS2 ng PhilRice, but syempre yung expertise mo rin bilang isang nasa meteorology, as a meteorology practitioner. Yan. So looking forward, hindi ito yung first and last nating kwentuhan, Kapalay Nadsmi. Sure po. Yes po. Thank you very much po. At ayun, so mag-proceed na tayo mga kapalit, mga karadyo agri sa ating palay tanungan segment. At syempre, bago namin sabi nga ilapag ang ating palay tanungan question ngayong araw, sagutin po muna natin ang ating naging palay tanungan last time. Mula po sa tanong na tama o mali, mas napapabilis ang pag-ani at nababawasan ang pagkalugi kapag gumagamit po ng combine harvester. Ang sagot po dito ay tama. At syempre, ibibigay na po namin agad-agad ang ating palay tanungan ngayong araw. So, para po sa ating mechanics, ayan, itype pa rin po ang DZDJ space, pangalan space, ang inyong pong bayan, at ang inyong sagot kung tama o mali sa 0917-111-7423. Yan, para sa ating palay tanungan segment. Yan, tama o mali? Para makatipid sa tubig, magsagawa ng AWD. Pero sa pagsapaw at pamumulaklak, panatilihin ang 5 to 7 centimeters na lalim ng tubig upang maiwasan ang stress at pipis na butil. Ulitin ko po, tama o mali, para makatipid sa tubig, magsagawa ng AWD. Pero sa pagsapaw at pamumulaklak, panatilihin ang 5 to 7 centimeters na lalim ng tubig upang maiwasan ng stress at pipis na butil. Yan ang unang 5 sasagot po. Syempre, for this palay tanungan natin ay mananalo po syempre not only syempre ng pagbati for our next episode, but syempre kasama rin kayo sa raffle upang manalo ng exciting prizes. Kaya po abangan ang ating announcement dito sa mga susunod na araw, mga kapalay. At syempre, para po sa ating public service announcement, alam niyo po ba mga kapalay at mga karadyo agri na meron pong mga initiatives ang PhilRice para makatulong sa panahon ng El Nino. Gamit po ang AWD o kontroladong pagpapatubig, nakatitipid po sa tubig nang hindi po napapabayaan o bumababa ang inyong ani. Nandyan din po ang mga drought-tolerant varieties na nabanggit po kanina ni Kapalay Nadsmi, kagaya ng NCIC RC572, RC732, RC578 at RC480, maging ang tinatawag po na balanced fertilization upang manatiling malusog ang palay at maiwasan ang stress kapag may kakulangan sa tubig. Nandyan din po ang palay check system sa tamang pamamahala ng palayan, lalo na sa patubig at abono. At para po sa dagdag na kita, isinusulong din po ang palayamanan system, magtanim ng gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig at mag-alaga po ng hayop bilang alternatibo pong pagkakakitaan. Yan, i-text po. Kung may mga tanong po kayo, ay maaari nyo pong i-text ang inyong mga questions sa 0917-111-7423 at gayon din po, i-follow at i-like na rin po ang DA PhilRice RCEF Extension Program Facebook page, gayon din po ang DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM Facebook page para po sa mga kaalaman, tips at mga updates. At syempre, para po sa mga shoutouts, concerns at comments ng ating mga karadyo agri, andyan pa rin po syempre ang ating call and text hotline na 0962-119-7443.
At muli po, maaari po ninyong balikan na mapakinggan ang episode natin dito sa ating Palay Bida sa Radyo Agri. Every Saturdays po yan, 2 to 3 in the afternoon. At syempre, nasa YouTube din po sa pamamagitan ng ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At muli po, ako po ang inyong nakasama ngayong araw, Badeth, mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.